Isang pinagpalang muli, isang magandang umaga sa inyong lahat, pinagpalang araw sa inyong mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Ang inyong lingkod, Brother Theody Malabanan, nandito muli sa inyo ay bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang bawat isa sa atin? Ako'y maasa na sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at ang kanyang biyaya hindi lamang sa material, kundi sa pang-espiritual ay nananagana sa bawat isa. At nandito ang inyong lingkod, nagnanais muli na sa loob ng 30 minuto ay maghatid sa inyo ng pabalita upang kung magkaganoon ay kahit tayo malayo sa isa't isa, kahit tayo mayroong ganitong pandemyang nararanasan, mayroon pa rin pabalita ang Diyos na siya ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Subalit bago tayo magsimula sa oras na ito, ay atin muna pakinggan ang isang awitin na ipagkakalob sa atin ni Sister Alma Nivel. He chose me before the world was known. He chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I chose to move away. He loved me when hope had taken wing. He loved me when I lost everything. He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow, pain or sorrow, can the need of food or earthly possessions, the threat of war or man's oppression, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward through Jesus Christ our Lord. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor any creature shall separate me from the love of God.
Amen. Thank you very much, Sister Alma, sa iyong pagkakaloob ng awitin bilang pambungad na pagbubulay-bulay natin ng pag-ibig ng Diyos. Tayo ay kanyang pinili, tayo ay kanyang minahal, tayo ay kanyang binili sa halaga. Ang mensahe ng awit ay walang anumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magsimula, tayo muna ay muli ay manalangin. Hilingin natin ang presensya ng Diyos na siyang gagabay sa atin samantalang ating pag-aaralan ng kanyang salita. Tayo muna ay manalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, ang mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, nais namin muling lumapit sa inyo at aming pinapasalamatan muli ang pagkakataon na inyong pinakalob sa amin na kami makapag-aral ng inyong salita. Aming hinihiling, buksan po naman ninyo ang aming puso at kaisipan upang kung anuman ang inyong mensahe sa amin sa oras na ito, ay amin itong matanggap sa aming puso. At higit sa lahat, Panginoon, ang mga katotohanan ito ay matanim sa aming puso at kaisipan at magdulot sa amin ng lubusang pananampalataya at pagtitiwala sa aming Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas. Pagpalain ang bawat isa na magsisipakinig sa ngayon. Saan man sila naroroon sa ngayon, ingatan sila, Panginoon, at gabayan sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli ang inyong lingkod, Theody Malabanan, sa inyo ay bumabati at ako'y maasa na saan man kayo naroroon, anuman ang inyong kalagayan sa ngayon. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon pang-espiritual ang siyang ating tatanggapin sa oras nito. At muli ang ating textbook, ang banal na kasulatan, ang Biblia, na siyang gagabay sa atin upang malaman natin ang katotohanan. Kung kayo ay mayroon muli na ballpen at papel, sulat nyo lang ang mga talata na ating pag-aaralan ngayon upang ma-review ninyo sa mga tamang available time na mayroon kayo. Para malaman ninyo kung ako nga ba ay nagsasabi ng totoo o kung yung mga referensya na aking binibigay ay talagang nandito sa Biblia. Kaya, reviewin nyo lang o kaya naman ay mag-note kayo sa akin na gusto ninyo ng notes na ito o ng slides na ito at pwede kong i-share sa inyo para kayo rin naman ay makapag-share din doon sa iba. Kaya habang may panahon pa, let's share the good news to each other, to our friends, para malaman din nila yung katotohanan ito. At hindi lamang tayo nakakaalam, kundi sila rin. At sama-sama tayo na magiging matibay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa oras na ito, ang inyong lingkod na siyang magdadala ng pabalita, the message of God, as I mentioned also in our previous lessons. The series of our lessons is about the message. Because our well-known communication at this time, one of them is messenger, right? And I am as a messenger, and I have a message. God has a message to us through this three angels' message in Revelation chapter 14 to tell the good news to the whole world. And I am just one of them to tell you this good news. And the message is the salvation through our Lord Jesus Christ. In our, before we continue, someone asked me to put our Bible studies in YouTube. So it's in YouTube already. I put it all, our previous lessons. So kung gusto ninyo na mapanood ng, kung hindi dito sa Facebook Live ay sa YouTube, pwede ninyong makita. Same topic. The topic that I discussed is here. So you can see it there and then search it there. And this topic for today is about the law of God. So after this, I will put it also in YouTube. Part 1.
because there are lots of text again that we need to study, so I could not give it all in just 30 minutes. So only part 1, and on Thursday, I will give you another segment of our study. Part 2 will be on Thursday. And the last text that we have studied in our previous lesson about the signs of his returns, we studied it about the fulfillment of these signs. False Christ and false prophets, international conflict, the potential for world destruction, fragile peace agreements, famines, pestilences, environmental pollution, earthquakes, upheaval of nature, moral decay, rising crime and violence, an attitude of skepticism, lovers of pleasure, economic uncertainty, and the gospel to be preached to the whole world. These are the signs, among the signs. There are still lots of signs in the Bible of his second coming. So I just choose these 15 important ones that we could see around us happening. So while it is happening, we need to be ready. And in our last text, it says there in Matthew 7, verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So ang sabi ng talata dito, hindi daw lahat ng mga tao na tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanyang kaharian. Maraming mga tao sa ngayon ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Subalit hindi daw lahat. Sino lamang? Silang gumagawa ng kalooban, ng will of my Father. Who does the will of my Father? Silang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kalooban ng Diyos. Kung sila lamang pala ang makakarating doon, ay nararapat nating alamin ano yung kalooban ng Diyos. What is that will of God that we need to keep? Right? Para makarating tayo doon. Una sa lahat, si biyaya ng ating Panginoong Hesus. And also, if we could see here, according to King David in the book of Psalm, chapter 40, verse 8, I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. In our previous text, who does the will of God? And according to David, the will of our Father, of God, or the will of God, is His law. That law that was written, or that is written also in our heart. According to David, written in his heart. Same with us. Once we accept this law or this will, it is in our hearts, it is in our mind. In the other text that we will be studying, God put them in our hearts and our minds. The law of God. We need to keep it. Just like kung ating papansinin, during the time of Abraham, probably you will notice that, yung 10 Commandments sa panahon lamang ni Moises. But later on, we will be studying about it. And then, during the time of Abraham also, in Genesis 26, verse 5, before Moses, because Moses was read, his history was written there in Exodus. But before Moses, here is Abraham, and Abraham said, he obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Mapansin natin, kahit doon sa panahon pa ni Abraham, mayroon na. Nga lamang, hindi yung pagkakasunod-sunod. Sa panahon lamang ni Moses, ito ibinigay na nakasulat doon sa 10 Commandments. At sa panahon din ni Cain and Abel, makita natin yung historya sa kanila na sinulat din naman ni Paul sa Romans 4 verse 15. Where there is no law, there is no
transgression. So if we will notice, during the time of Cain and Abel, mayroon ng doon na hindi nga lamang nakasulat, kundi alam yung paraan ng pagpatay. Isang paraan ng paglabag sa kautusan ng Diyos. So, ano ba itong transgression? Na kung wala raw pala yung kautusan, ay walang transgression. Ano ba yung transgression? Kung atin titingnan sa Webster Dictionary, transgression is about the breaking or violation of any law. Even it is civil or moral, the word transgression is breaking it, breaking the law. And according to John in 1 John 3, verse 4, sin is the transgression of the law. As we have studied before, na kung natin papansinin doon sa panahon ni Adan at ni Eva, ang sabi ng ating Panginoon, sa oras na kayo kumain nito, wala pagsalang kayo ay mamamatay. Subalit na andon sila'y sumuway sa kautusan ng Diyos. Kaya nga't pumasok ang kasalanan. Kaya't idinidefine lang sa atin ni John kung ano yung kasalanan. Na ang kasalanan ay ang pagsalangsang o ang paglabag sa kautusan. Kung ito pala'y kasalanan, marapat lamang na ating malaman kung ano yung kautusan para hindi natin malabag. At kung hindi tayo nakakalabag, ibig sabihin, nakakasunod tayo sa Kanya, malaya tayo na namumuhay dito sa lupang ito. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon, sa John 14, verse 15, bunga ng pag-ibig niya sa atin, ang response din naman niya sa atin ay, if you love me, sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung minamahal daw natin ang ating Panginoong Diyos, kinakailangan nating sundin ang Kanyang mga kautusan. Maliwanag ito, mga minamahal na mga kapatid. Ito'y bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin at pag-ibig din naman natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga't kung ating papansinin, napakahalaga ng pag-ibig. At ang sabi dito sa pagpapatuloy sa John 15 verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus na siyang nangungusap dito, kung ating iingatan daw ang Kanyang mga kautusan, tayo ay mananatili doon sa Kanyang pag-ibig. Katulad din naman na ginawa ng ating Panginoong Hesus, iningatan niya ang utos ng Ama. Dahilan sa pag-ibig na naandoon na bumabalot sa Kanya. Ganon din, ang pag-ibig ay napakahalaga. Kaya nga't kung mahal natin ang isang tao, sinusunod natin kung ano yung mas nakakabuti sa relasyon ng bawat minamahal natin. Halimbawa sa ating pamilya o sa ating asawa. Ganon. Kung mahal natin ang ating asawa, bunga ng ating pagmamahal na andun yung pagsusunuran sa isa't isa. Pagrespeto sa isa't isa. Same thing, our agape love. Love between God and man. We need to keep it holy, the commandments of God. We need to keep it. As John also said, this is love for God, to obey His commands. Yun pala yung isang paraan ng pag-ibig natin sa Diyos. Yung ating sundin ang Kanyang mga utos. And His commands are not burdensome. Ang utos ng Diyos daw ay hindi mabigat. Magaan lamang itong sundin. Sa ibang mga tao, sabi nila, napakahirap sundin ang utos ng Diyos. Actually, mas magaan ang sumunod ka sa utos kaysa sumuway. Kasi kung sumuway ka sa utos, at ikaw ay nandiyan guilty, mahirap ang iyong kalagayan.
Halimbawa, katulad sa utos, huwag kang papatay. Pumatay tayo ng tao. So, nahihirapan tayo dahil ang consequence noon, mayroong batas na tayo ay uusigin. So, magiging mahirap. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, mas mahirap yung ikaw ay sumuway kaysa sumunod. Dahil ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Magaan lang itong sundin. Ito nagiging mabigat lang doon sa mga taong sinasabi nilang mahirap sundin. Pero kung ang pag-ibig natin sa Diyos, ang siyang naroroon, siyang una sa lahat, madali nating masunod. Dahil sa ang sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Love first. At naandoon magiging magaan ang bawat isa. Love always leads to obedience. And never to disobedience. Right? Maliwanag yan. Na ang pag-ibig daw ay nag-uudyok sa atin para tayo ay, nangunguna sa atin para tayo sumunod. Kaya manatili tayo sa pag-ibig na pinapangako ng ating Panginoon. Isang katanungan sa atin, maaaring sabihin natin, didn't Jesus teach that all we need is love? Ano nga ba? Sinabi nga ba ng ating Panginoong Hesus o itinuro niya na talagang kailangan lamang natin ng pag-ibig? Ang sabi ng ating Panginoon doon sa Matthew 22:37 and 38. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Sabi dito, mamahalin daw natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso natin, ng buong kaluluwa, ng buong kaisipan natin, ng ating buong pagkatao. Ito yung una at dakilang utos sa kautusan. Didefine natin ito mamaya. Ito yung una. At pangalawa, ang sabi doon, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Verse 39 and 40. Ang pangalawa, sabi dito, ay ating iibigin o mamahalin ang ating neighbor, ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Kung minamahal natin ang ating sarili, mahalin din natin yung ating kapwa. At sa dalawang ito, doon sa pangalawa, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, on these two, ito raw, na andito ang kabuuan ng buong kautusan at ng mga propeta na sinasabi dito. Sa dalawang ito, nabubuo. Kaya nga't nung ibinigay ng ating Panginoon kay Moises ang 10 Commandments doon sa Mount Sinai, sinulat niya sa dalawang tapyas na bato. Ang una ditong tapyas ay nandyan, makita natin, mula sa number 1 to 4. Ating pag-aaralan ito sa susunod, sa part 2, yung isang mga utos na ito. Pero makita natin doon sa unang bahagi, mula sa una hanggang ika-4, ito yung paraan ng pag-ibig natin sa Diyos. And the second one is from 5th to 10th. Ito yung paraan natin ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa dalawang ito yung summary, ito nabubuo ang buong kautusan. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya't mahalaga na andun ang pag-ibig. Ngayon, ang tanong pa, is the law the basis of our salvation? Ang kautusan ba ang siyang basihan ng ating kaligtasan? Ano kaya sinasabi ng Biblia dito? Sabi ng ating Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Anong sabi dito ng talata?
For by grace, sa pamagitan ng biyaya, tayo ay nangaligtas. Sa pamagitan din naman ng ating pananampalataya. Ang biyaya na nagliligtas sa atin, ito ay regalo, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito natin dapat gawin, ito ay ating, o ito ay tanggapin natin. Biyayang kaloob ng ating Panginoon. Kaya hindi ang utos ang magliligtas sa atin, kundi ang biyaya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Salvation is by grace alone. And that grace is about our Lord Jesus when He gave His life for us. Nandun mga kapatid, ito lamang ang magliligtas sa atin, yung ating lubos na pagtatalaga at pananampalataya sa Kanya. Subalit mahalaga yung pagsunod natin sa kautusan ng ating Panginoon sapagkat ang sabi dito, grace always leads to obedience, never to disobedience. Yung biyaya na ito na pagliligtas sa atin ng ating Panginoon ang siyang gagabay sa atin, mangunguna sa atin para tayo'y sumunod at para hindi tayo sumuway, kundi sumunod lamang tayo sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa inyo at sa akin. Ang biyayang ito lamang ang paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kung ating papansinin mula doon sa doon sa lumang tipan, hanggang sa ating Panginoong Hesus, hanggang doon sa bagong Jerusalem, ito'y pagsasalarawan lamang. Ang biyaya ng ating Panginoon, doon sila nakasintro sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Pananampalataya na siya yung Mesiyas, na siya yung tagapagligtas, siya yung biyaya. Kaya nga sabi dito, to be under grace means to accept God's grace as a means of salvation. Yung tayo na sa ilalim ng biyaya ay nangangahulugang yung pagtanggap sa biyaya ng Diyos na siya magiging paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mga minamahal na mga kaibigan, ako'y masang nakuha ninyo yung puntos ko doon. Na ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Hesus lamang. Subalit ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at pagsunod sa Kanya. By faith, I accept Christ's death in place of my sin. Sa pamagitan ng aking pananampalataya, ay aking tinatanggap kung paanong namatay ang ating Panginoong Hesus para sa akin. Ganon din nawa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Sa pamagitan ng ating pananampalataya ay huwag nating tanggapin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus na siyang lumugar para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Ang pananampalatayang ito, mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga. Kaya nga ang sabi doon sa Romans 3:31, do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Maliwanag na sinasabi dito ni Paul, niwawalang bahala ba natin o walang halaga natin ang kautusan sa pamagitan ng ating pananampalataya? Sabi niya, hindi. Hindi ganon. Lalo nga't atin pa itong pinagtitibay. Ating sinusunod. So, nangangahulugan na kinakailangang sundin pa rin natin. Hindi na yung katulad ng sinasabi ng karamihan na wala na ang kautusan. Hindi ganon. Kundi ang kautusan sa susunod nating pag-aaralan, ito'y mananatili. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, sa pamagitan nito, tayo ay pinagtitibay natin. Sa pamagitan ng pananampalataya, pinagtitibay pa natin ang pagsunod sa kanyang kautusan. Sabi pa ni John sa kanyang sulat, he who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Maliwanag ito mga kaibigan, mga kapatid. Ang sinumang tao raw na nagsasabing kilala natin ang Diyos, kilala natin siya, subalit hindi naman siya sumusunod sa kanyang kautusan, sila'y sinungaling.
at ang katotohanan ay wala sa kanila. Kaya nga't marapat na ating pahalagahan ito, yung kautusan ng ating Panginoong Diyos, para lubos nating matanggap ang katotohanan. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon sa pamagitan ni Propeta Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Maliwanag, mga minamahal na mga kaibigan, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi raw sila magsalita ng mga salitang naayon sa mga salitang ito, sapagkat walang liwanag sa kanila. Ngayon, tingnan natin, nasaan ang liwanag? Pagsunod pa rin sa kautusan ng ating Panginoon, bunga ng ating pananampalataya sa biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Nandun yung lubos na pagsunod. Kaya nga, mga minamahal na mga kaibigan, sa panghuling talata na nais kong iwan sa inyo at sa akin sa oras na ito, pinag-aralan natin ang malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Palatandaan ay nagaganap na. Babanggitin ng ating Panginoon doon sa Revelation chapter 14 verse 12 na nasulat, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus. Narito ang pagtitiyagaan ng mga banal, sabi doon. Silang mga nagsitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga minamahal na mga kaibigan, para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Ang ating Panginoong Hesus malapit na dumating. Babanggitin niya, nandito yung pagtitiyaga ng mga banal. Bakit sila yung naging tinawag na mga banal? Dahilan sa sila ay hindi sumuway sa utos ng Diyos. Sila'y sumunod sa kanyang kautusan at may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa pagsasalarawan ng bagong Jerusalem ng ating Panginoon na nihanda sa inyo at sa akin, ito'y isang simpleng pagsasalarawan lang. Napakaganda, di ba? Ito yung titirahan o tatahanan ng mga banal. Nakahanda na ito. Ang tanong lamang ay, tayo ba'y handa na pumasok dito? Sa pamagitan ng pagtanggap natin ng biyaya at kaloob na kaligtasan ng ating Panginoong Hesus at pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Kaya nga't ang sabi ng talata, hindi daw lahat ng mga tao tumatawag sa kanya ay papasok dito, kundi sila lang na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, na sila'y tatawaging mga banal, magiging tagapagmana ng kanyang kahariang inihanda. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid ko, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong kalagayan sa ngayon, naway ang mga katotohanan ito ay magdulot sa atin ng lubos na pagtatalaga at pagsunod sa Kanya, upang kung magkaganon malapit na siyang dumating, ay tayo makasama niya doon sa Kanyang inihandang tahanan. Muli, sa susunod nating pag-aaralan, ating alamin pa yung ibang mga bagay. Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa na bubuo sa 10 kautusan ng ating Panginoon. Akin muli kayong ininyahan sa Huwebes, Thursday, or Friday in Philippines. Same time, in 30 minutes, I will do my best to concise it in 30 minutes para maging maliwanag sa atin. At the same time, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, maunawaan natin to at lubos na matanggap ang katotohanan, sapagkat nais ng Diyos na tayo makasama niya sa langit na bayang kanyang pinangako. Kung kayo ay mayroong mga katanungan, just make a note for me in my messenger or in this Facebook Live. Kung kayo ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos at nais ninyo itong i-share sa inyong mga kaibigan, just share it.
para maging kabahagi tayong lahat ng pabalitang ito. Muli, ilalagay ko ito sa YouTube. Mas madali na i-access ng iba. So, share lang natin yung link upang kung magkaganon, ang biyaya ng Diyos ay managana sa lahat ng mga tao. Kaya nga't ang sabi doon sa panghuling tanda, pag naipangaral na ang ibanghelyong ito sa lahat ng mga tao, siya ay darating na. Sama-sama tayong mangaral. Ipangaral natin pabalitang ito. At higit sa lahat, pagkatapos nito na ating mapag-aralan, makita sa ating buhay ang buhay na may kabanalan dahil sa ang ating Panginoong Hesus ang siyang ating sinusundan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Bago tayo lubusang magtapos, tayo muna ay manalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, maraming salamat po sa butil ng katotohanan na inyong pinagkaloob sa amin sa oras na ito. Aking idinadalangin, mahal naming Panginoon, patnubayan ninyo ang mga kaibigan ko na nanonood o nakikinig ng inyong salita dito sa Facebook Live. Ano man, Panginoon, ang kanilang kalagayan sa ngayon, gabayan ninyo sila, Panginoon, at kanilang matanggap ang mga katotohanan ito. At higit sa lahat ay masunod ng bawat isa. Masunod naming lahat ang inyong kautusan upang kami mamuhay na mayroong kabanalan. Aking dalangin, minamahal na Diyos, ang aming mga kaibigan, mga kapatiran na mayroong sakit, mayroong karamdaman, saan man sila naroroon sa ngayon. Dalawin niyo sila, Panginoon. Maging malapit kayo sa kanila. Ipaalala sa kanila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila, na nakakaalam ng mabuti para sa bawat isa. Aking dalangin, Panginoon, ang bawat isa na maaring sa panahon ng kalungkutan, sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, patuloy naman ninyong aliwin sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Aking dalangin din, Panginoon, ang mga pamumuhay sa ngayon ng maraming mga tao na sila ay naghihikaho, sila ay naghihirap gawa ng pandemyang ito. Alam namin na ito isang katuparan ng inyong malapit ng pagdating na nagaganap na. Tulungan ninyo, Panginoon, ang bawat sa amin na kami ay magtiis hanggang sa wakas upang kung magkaganon tanggapin namin ang inyong pagliligtas. Aking dalangin, pagpalain ng bawat isa, Panginoon, sa kanilang pangailangan, subalit na mangyayaring lahat sang-ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at sa inyong pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Na ito po ang aming hilit na pasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ito ang aking dadalangin sa kanyang pangalan. Sa susunod na Thursday muli, magkita-kita tayong muli at maging kabahagi ng mensahero ng Diyos na mayroong mensahe. Ipapangaral natin ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. God bless you all, and this is my prayer. Thank you for tuning, and I do believe and hope that you have been blessed by God. Thank you, and see you next time.